Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagsagawa ng typhoon drill ang Leyte Regional Prison kaugnay ang Bureau of Corrections o Bucor upang palakasin ang kahandaan ng mga kawani at persons deprived of liberty o PDLs sa Bagyo. Dito ay sinagawa ang drill sa maximum, medium at minimum security camps upang sanayin ang kanilang pagresponde sa mga posibleng sakuna. Bunso nito pinuri naman ni Chief Inspector Jose Marie Alambro na acting superintendent ang inisyatiba at sinabing ito ay mahalaga sa pag-iwas sa mga nagbabadyang panganib. Samantala, umabot sa higit 13,000 household graduates ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang naitala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Mimaropa. Alamin ang datos mula kay Danisa Lopez. Pumapatak na nasa 13,807 household graduates na mula sa programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang naitala sa rehiyon ng Mimaropa. Ito ang naging pagbabahagi ni DSWD Field Office Mimaropa Regional Director Leonardo Reynoso sa media forum na ginanap kahapon, 17 ng Oktubre. Anya, inaasahan pang madagdagan ang bilang na ito bago matapos ang taon kung saan aabutin sa 16,771 graduates. Sa buwan naman ng Nobyembre nitong taon ay inaasahang matapos ang pagsusuri sa kalagayan ng pamumuhay ng mga benepisyaryo ng 4Ps sa Mimaropa, kung saan layo nitong matukoy ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na umangat na sa buhay. Bukod dito ay nakita rin ng DSWD Mimaropa sa datos na ang kadalasang hiling na bigyang prioridad ng mga residente rito ay ang paghahanap buhay. Lumalabas sa datos na nais ng mga residente ng Mimaropa na tulungan sila sa pagsasaka, pangingisda, pagtitinda, pag-aalaga ng hayop gaya ng baka, kambing, baboy at manok, wholesaling at retailing, repair service at handicrafts. Dagdag pa ni Reynoso, parte rin sa misyon nito ang pagtutok sa kalagayan ng mga indigenous people o IPs. Anya, nasa 50,000 IPs ang tinutulungan at tinututukan ng rehiyon, kasabay ng pagbibigay ng livelihood assistance at enhanced support services intervention. Sila po ay ang tinututukan natin sapagkat talagang mahihirap itong ating mga IP households at hindi mahirap sila makipagsabayan doon sa mga regular na mga sambahayan o pamilya sa ating pong rehiyon. Ayon kay Reynoso, karamihan sa bilang ng mga IPs ay mula sa probinsya ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at lalawigan ng Palawan. Kasalukuyan namang nasa 386,000 school children ang sinusubaybayan sa kanilang pag-aaral upang makapagtapos. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang kagawaran, inaanyayahan ng Department of Trade and Industry o DTI ang publiko na suportahan ang mga produktong lokal mula sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs sa gaganaping Metro Fashion Fair. Itatampok ang mga produktong tulad ng tsinelas, bag, tela, alahas, accessories, produktong gawa sa kahoy at mga pagkain. Ang Fashion Fair ay magsisimula sa ika-26 ng Oktubre na tatagal hanggang sa ika-30 ng buwan sa Eastwood Central Plaza sa lungsod ng Quezon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 4 na Pinoy crew ng inataking MV Minoan balik bansa na. Higit 20 sasakyan sa NAIA 10 taong inabandona. VP Sara akusado sa Kongreso bunsod na umano'y maling paggamit sa pondo ng DepEd. DSWD Mimaropa naitala ang higit 13 household graduates ng 4Ps. Pansamantalang suspensyon sa paghuhukay sa NCR mag-uumpisa sa Nobyembre. PSC at BSC magkatuwang na palalawakin ng suporta sa local sports. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa
sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nadiskubre sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang 20 sasakyan na 10 taon na palang nakatenga sa parking ng paliparan. Nananawagan ng operator ng NAIA sa mga nagmamay-ari ng mga sasakyan na bawiin na ang kanilang mga abandonadong sasakyan bago pa man ito mahatak at ma-impound. Ayon sa new NAIA Infra Corporation, mangyari lamang na ipakita ang kanilang patunay ng pagmamay-ari at wastong pagkakakilanlan upang mabawi ang kanilang mga sasakyan. Nagsani-puwersa ang Philippine Red Cross o PRC at Office of Civil Defense o OCD sa pagsasagawa ng mga pagsasanay na may kaugnay sa kahandaan ng komunidad sa oras ng kalamidad o sakuna. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Kamakailang lumagda ang Philippine Red Cross o PRC at Office of Civil Defense OCD ng Memorandum of Understanding na magpapatibay sa kahandaan ng publiko pagdating sa anumang kalamidad o sakuna. Kabilang sa mga lumagda ay sina PRC Chairman CO Dick Gordon, PRC Secretary General Dr. Gwen Pang, OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno at Civil Defense Training Institute Director Eugenio Gepta Jr. Ang isasagawang pagsasanay ay ang tinatawag na Community-Based Disaster Risk Reduction na layong bigyan ng kaalaman ng publiko na tumugon sa oras ng sakuna. Sa paraan na ito ay naniniwala si Gordon na makakaligtas ito ng buhay at mas maihahanda ang bawat Pilipino. Pinasalamatan naman ni Nepomuceno ang organisasyon sa dedikasyon nitong magsalba ng buhay sa bawat Pilipinong nangangailangan ng tulong. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, patuloy na umaarangkada ang Kadiwa Store sa tanggapan ng Bureau of Animal Industry o BAI kung saan dagsari ng mga mamimili dahil sa murang bentahan ng mga produkto. Kabilang sa mga produkto na maaaring bilhin ay ang mga gulay, karne, isda at bigas kung saan pumapatak na nasa 43 piso lamang kada kilo ang presyo ng bigas sa ilalim ng Rice for All program. Bukas naman ito sa publiko tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 4 na Pinoy crew ng inataking MV Minoan balik bansa na. Higit 20 sasakyan sa NAIA 10 taong inabandona. VP Sara akusado sa Kongreso bunsod na umano'y maling paggamit sa pondo ng DepEd. DSWD Mimaropa na itala ang higit 13 household graduates ng 4Ps. Pansamantalang suspensyon sa paghuhukay sa NCR mag-uumpisa sa Nobyembre. PSC at BSC magkatuwang na palalawakin ng suporta sa local sports. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nananatili ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa misyon nitong bigyan ng sapat na kaalaman ng publiko ukol sa cybersecurity. Ilan lamang sa paalala nito ay ang pagkilati sa mga link bago buksan, pag-update ng software at paggamit ng hindi madaling hulaan na password at two-factor authentication. Ayon sa ahensya, ito ang mabisang paraan upang hindi maging biktima ng scam o anumang modus na kumakalat ngayon online.
At dahil ilang buwan na lang at Pasko na, nagsimula na maghanda ang MMDA para sa pamamahala sa daloy ng trapiko para sa holiday season. Narito ang detalye. Kamakailang nagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa kanilang mga hakbang sa pamamahala ng trapiko upang maibsan ang inaasahang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko ngayong paparating na ang holiday season. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes, mayroong 421,000 na sasakyan ang bumabagtas sa EDSA araw-araw. Ito ay batay sa pinakahuling datos ng Traffic Engineering Center ng ahensya nito ay 24 ng Setyembre. Kabilang sa mga hakbang ng MMDA sa pagpapagaan ng trapiko para sa Kapaskuhan ay ang pansamantalang pagsuspinde sa lahat ng road right-of-way excavation activities sa Metro Manila simula hating gabi ng Nobyembre 18 hanggang hating gabi ng Disyembre 25 upang hindi makahadlang o makagambala sa maayos na daloy ng trapiko. Dagdag pa rito ay inatasan na rin ng ahensya ang mga shopping mall sa Metro Manila na magpatupad na ng adjusted mall hour simula ika-18 ng Nobyembre hanggang ika-25 ng Disyembre. Nakapaloob dito na ang karaniwang alas 10 ng umagang pagbubukas ay mauusog ng alas 11 ng umaga habang ang pagsasara naman ay nakadepende sa mga mall operator kung sila ay mag-e-extend ng mas mahabang oras. Ito ay para mabigyan ng publiko ayon kay Artes ng sapat at mas mahabang oras upang makapamili at makapamasyal sa naturang okasyon. Samantala, ang paghahatid ng mga supply sa mall ay papayagan lamang sa gabi mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa susunod na araw maliban sa mga nabubulok na gamit gaya ng pagkain at yelo. Bukod dito ay hihilingin din ng MMDA sa Department of Transportation na pahabain ang oras ng operasyon ng public transport system lalo na ang EDSA bus carousel, LRT at MRT para ma-accommodate ang mga late night commuters at mall employees. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Sa nipuwersang pagtutuunan ng pansin ng Philippine Sports Commission o PSC at Bangsamoro Sports Commission o BSC ang pagpapalawak sa pondo, mga lokal na inisyatiba sa palakasan, mga programa para sa katutubo at grassroots levels. Ito ay matapos ang pulong na naganap sa dalawang komisyon kamakailan kung saan ilan sa mga natalakay rito ang pagpapalakas sa dragon boat racing at iba pang water sports sa rehiyon ng Mindanao. Samantala ay kinagalak naman ng BSC ang pakikipagtulungan ito ng PSC sa Bangsamoro. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 4 na Pinoy crew ng inataking MV Minoan balik bansa na. Higit 20 sasakyan sa NAIA 10 taong inabandona. VP Sara akusado sa Kongreso bunsod na umano'y maling paggamit sa pondo ng DepEd. DSWD Mimaropa na itala ang higit 13 household graduates ng 4Ps. Pansamantalang suspensyon sa paghuhukay sa NCR mag-uumpisa sa Nobyembre. PSC at BSC magkatuwang na palalawakin ng suporta sa local sports. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.